Kayo po ay sumusubaybay at nakikisa sa No God and His Word Ministry USA. Ngayon po ay Hunyo 14, 2020. Magandang araw po sa inyong lahat. At binabati ko po kayo na pagdiriwang sa Pilipinas ng kalayaan. At ako po ay nananalangin at nagtitiwala sa Diyos na diyan sa Pilipinas kayo ay malusog at malakas. At bagamat tayo po ay merong mga dinadaan ng pagsubok sa kalusugan, ay patuloy ko kayong magtiwala sa Diyos at makinig ng kanyang salita. At ang Diyos ay bibigyan kayo ng kapayapaan at ng kagalingan sa inyong buhay. Nung nakaraan po nating pag-aaral ay ang God Loves Mother Part 1 ay paano po ang isang Kristiyano ay tumanggap siya sa Panginoon, nagkaroon po siya ng bigyan po siya ng Diyos ng panibagong buhay. At yun po ay nasusulat sa Pangalawang Korinto, Kabanata 5 at talatang 17, na ang sinuman ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang at lahat ng mga nakalipas ay lahat pawang bago na. At ngayon po ay pag-aaralan po natin ng ano po yung kasunod noon. Kung ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay, si Kristo ay nasa puso mo na at nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan at ikaw ngayon ay naging anak ng Diyos. Ano po ang paano po tayo lalago sa bagong buhay bilang bagong nilalang ng Diyos? Yun po ang ating paksa ngayong hapon na ito, ngayong araw na ito. At bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Ama na dadakilang Diyos at makapangyarihan, salamat sa iyong presensya. Salamat sa patuloy mong paggabay. Salamat sa kadakilaan at iyong kapangyarihan na ikaw ay Diyos na tumutulong, nagpapagaling at nagtuturo. At inanais mo na ang bawat isa sa amin magtiwala araw-araw sa iyo. Banal na Espiritu na aming Diyos, ikaw ang magpaliwanag sa amin sa oras na ito. At hayaan mong sa pamagitan ng buhay ni Kristo ay malaman namin ang mamuhay ng pagtitiwala, na may pagtitiwala at pagtangan sa mga salita ng Diyos. Takpan mo po kami ng iyong banal na dugo, ang banal na dugo ni Kristo Jesus. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng kaunawaan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yun nga po ang ating paksa ngayon. Yung pong how to grow by faith. To fully enjoy your new life, new relationship with God, you need to grow in all areas of your life by faith in God. Yun po ang nakasulat sa Galatia Kapitulo 3, talatang 11. Ito po ang nasusulat. Babasahin ko po sa inyo sa Galatians chapter 3, verse 11.
sabi niya po dito, now that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous man shall live by faith. Ano po? At sa mga susunod po nating paksa, gusto ko po rin talakayin natin ano pa talaga yung pananampalataya. At paano po ba natin masasabi ang isang paniniwala ng tao ay tama o mali? At yun po yung mga susunod po nating pag-aaralan. Ngayon po ay how to grow by faith po. Ang isa pong sanggol na bagong silang ay kinakailangan pong lumaki at maging malusog at siya ay magabayan ng tama ng kanyang mga magulang. Katulad po natin, ang Diyos ay ating Ama na gusto niya tayong lumago at maging malusog sa ating mga pananampalataya. Na po. At yun po ay, sabi nga ni San Pedro, at mababasa po natin ngayon sa unang sulat ni San Pedro. Sabi niya po dito sa Kabanata 2 at talatang 2, sabi niya, like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. Po. Yung tinanggap po nating kaligtasan galing kay Jesus nung tayo po ay kanyang pinili at tawagin at iligtas sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Nilinis niya tayo ng kanyang banal na dugo. Ay nagkaroon po tayo ng kaligtasan. At nabago po tayo at yun po ay ang tinatawag nating pagtitiwala sa ginawa ni Jesus. At nagkaroon po na tayo ng kaligtasan. At ito rin po sinasabi ni San Pedro sa mga Asya na ang isang sanggol ay siya po ay sabi rito long for pure milk of the word. Apo. So thereby he will grow in salvation. Siya po'y lalago sa kanyang natagpuang kaligtasan mula kay Kristo Jesus. Ang mga proseso po ng isang naligtas ay kailangan maunawaan na po. Ang mali pong hakbang, ang mali pong pagbibigay ng gabay sa isang sanggol ay magsisilbing paglaki niya ay meron pong tinatawag na karamdaman. At kinakailangan po natin itong tukuyin ng maliwanag, malinaw at hakbang-hakbang na paraan upang ang isang binago ng Diyos ay magkaroon ng tamang pagtitiwala, tamang gabay, at ang kanyang spiritual na kalagayan ay maging malusog na karapat-dapat upang ang plano, pag-ibig ng Diyos ay lumago, makilala ng isang naligtas sa kanyang buhay. At ito po'y magagawa lamang sa pamamagitan ng pure Word of God. Ang isa pong Word of God ay makapangyarihan sa buhay ng tao. At pag-aaralan po natin kung bakit ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan at
ito po'y dapat laging nasa puso ng bawat niligtas ng Diyos. Ano po? At kung ang mga nagpapalaki o gumagabay ay hindi ginagamit ang pure milk o ito'y nilahukan at ito po'y adulterated na milk, ang isa pong sanggol ay magkakaroon po ng karamdaman at hindi po siya lalago na malusog at malakas. Ganyan din po ang salita ng Diyos. Ano po? At paano po lalago ang isang bagong anak ng Diyos? Bagong sanggol na sinilang sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Unang-una po ay katulad ng sinabi ko nung mga nakalipas na pagtuturo. Dapat po tayo'y mapanalanginin o laging nananalangin na po, tumatawag sa Diyos. Yun po ang unang ginagawa ng isang sanggol, ng isang bagong kilalang na anak ng Diyos. Tumatawag sa kanyang ama tuwina. Po. At ito po ay makikita sa 1 Thessalonica, Kabanata 5, talatang 17. At nasusulat po ganito. Gabayan niyo po ako at sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sabi po ni San Pablo sa talatang 17, pray without ceasing. Manalangin po na walang patid o walang humpay. Apo, ito po yung unang kinakailangan gawin ng isang bagong sinilang sa Diyos. Apo, ng bagong nakakilala sa Diyos, na isang sanggol na gustong lumaki sa pagkakilala sa Diyos, na siya'y dapat manalangin, humingi ng gabay, tumawag sa Ama sa kanyang paglaki at pagkaunawa. At ang Ama, ang Diyos Ama, sa pamagitan ng kanyang pagtawag, ay siya'y sasagot sa lahat ng kanyang pangangailangan. At yun ang unang hakbang ng isang binago ng Diyos. Kailangan siyang manalangin araw-araw, tuwina, nang walang humpay, walang tigil. Pangalawa po ay how to grow by faith ay dapat po siyang laging nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Ano po? Ang sabi po ng Acts o mga gawa, Kabanata 17, talatang 11, ganito po nasusulat. Sabi po dito, now, these were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examining the scriptures daily, to see whether these things were so. Yan po yung mga tiga Berean na niligtas ng Panginoon at sila yung mga nag-aaral ng salita. Sila po ay laging nagagala at ini-examine ang bawat salita ng Diyos kung ito ay tama o totoo o mali. Na po. Yan po ang ginagawa ng isang bagong nakakilala sa Panginoon. Read the Word of God daily.
Pangatlo po, at ito po yung mahalaga. Ano po? Ang isang bagong nilalang sa Diyos, lagi ay sumusunod o namamalaging sumusunod sa Diyos. No? Obey God always. Po. Tatagpuan po ito sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 14, talatang 21. 14, talatang 21. Ganito po na sinasabi ng salita ng Diyos na pagsunod sa Kanya. He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kung sino man daw po ang may salita ng Diyos at ito po ay kanyang minamahal at ito'y lagi niyang binabasa at sinusunod, yun daw ang nagmamahal kay Kristo. At sabi doon, mamahalin din daw siya ng kanyang Ama at ipapakilala ng Diyos ang sarili niya sa Kanya sa pamagitan po ng pagsunod sa Diyos sa Kanyang mga salita. Number 4 ay ang isang niligtas ng Diyos. Siya po ay nagbabahagi sa iba ng pag-ibig, katangian at ng salita ng Diyos. At sabi po sa Mateo, Kabanatang 4, talatang 11, ganito po nasusulat. Matthew chapter 4, verse 19. Basahin ko po sa inyo. At ito po ang sinasabi. Matthew chapter 4, verse 19. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." At sa John, Ebanghelyo ni Juan, 15, Kabanatang 15, talatang 8, ganito po ang sinasabi. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. At tingnan po natin yung isa sa Mateo 28, mga talatang 18 hanggang 19. And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of the nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded to you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Yun po yung talatang hanggang talatang 20. Talatang 18 hanggang 20. Teaching them or sharing them all that God commanded them. It is the Word of God. At panglima po ay ang isang dapat na bagong nilalang at naligtas ng Diyos ay
lumalago sa pananampalataya sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Ito po ay makikita sa 1 Peter, unang Pedro, Kabanata 5, at talatang 7. Casting all your cares on Him, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. So, ibigay nyo daw lahat, ipagkatiwalaan nyo ang Diyos sa lahat ng inyong mga kinakabalisaan. At siya po ay tumutulong at nagmamahal sa atin. Tandaan niyo po yung talatang yon. 1 Peter chapter 5 verse 7. God cares for you. Pagkatiwalaan niyo ang Diyos. At huli po, pang-anim ay panghuli dapat ay siya po ay laging nagpapasakop sa banal na Espiritu. Sa Diyos na Espiritu Santo, siya po ay dapat laging nagpapasakop at pinupuspos siya ng banal na Espiritu. At makikita po ito sa mga sulat ni San Pablo sa Galatia, Kapitulo 5, mga talatang 16 hanggang 17. Kaya ito po ang nasusulat. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. For the flesh sets desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For there are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. So, yun po ang sabi. At makikita rin po natin sa mga taga-Efeso, sulat ni San Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ito po. Talatang 18, sabi niya, and do not get drunk with wine, for that is dissipation. You must be filled with the Holy Spirit. Yan po. At yung pong lumalago sa pananampalataya, ito po yung 6 na dapat araw-araw niya ginagawa. So po, ulitin ko po, how to grow by faith. Unang-una po, siya po yung mapanalanginin. Parati pong nananalangin sa Diyos. Tumatawag ng walang pati. Pangalawa, siya po yung lagi araw-araw nagbabasa ng salita ng Diyos. Makapangyarihang salita ng Diyos. Pangatlo, siya po ay nagbabahagi tungkol sa Diyos at ng kanyang mga salita. Pang-apat po, siya po ay sumusunod sa Diyos araw-araw. Pang-5, siya po ay nagtitiwala sa Diyos. At huli, pang-6, siya po ay laging nagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan po ang isang niligtas ng Diyos. Isang sanggol na lumalaki sa pagkakilala sa Diyos. To know God and His words. A person who is saved and changed by God must live by faith. Yun po ang mga kailangan gawin ng isang bago at iligtas ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig at ng dugo ni Kristo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, tulungan mo kami, Ama, na manangan at mamuhay
ng may malaking pananampalataya sa iyo, upang kami ay lumago ng malusog na espiritual na pamumuhay at malakas pagdating ng mga bagyo. Dinadalain ko po yung mga tumanggap sa iyo, mga bagong nilalang na kailangan lumago. Tulungan mo sila, O Diyos. Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng gabay. Ikaw ang tumangan ng kanilang puso at ng kanilang kaisipan. Turuan mo sila ng iyong mga salita. Ito po ang dalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ang ating kinalakay ngayong araw, at sa susunod po ay magpapatuloy po tayo sa mga paksa ng God Loves Matter, part 3, at yung pong Prayer That Lasts, at yung What is the State of Sinful Man, and what means to surrender your life to God. At meron po ako mga announcement, at kung hindi nyo po pa alam ngayon, ang aming pong website, share.com po. Yung share po ay ang spelling po niya ay Z as in zebra, H as in horse, Y as in yo-yo, R as in Richard, E as in elephant.com. Ay marami po kayong maunawaan, at magkakaroon po kayo ng mga maraming pagkakataong matutunan, makilala ang Diyos at ang Kanyang salita. At meron po rin kaming mga bago doon na upcoming events. Baka gusto niyo pong malaman, at yun po ay naroon sa website na yun. At nagpapasalamat din po ako sa inyo sa pagsubaybay nyo sa amin sa Facebook, sa fan page, at yung YouTube po, at sa aming email, nogodswords@yahoo.com. At salamat po marami sa inyo sa pagse-celebrate po namin ng unang buwan ng togetherness in faith with God sa website na share.com. Naroon din po ang aming announcement na kung kayo ay may mga bata na hindi na nahirapang makapasok dahil sa kalagayan sa COVID-19, ay meron din po kaming doon na isang parang proposal to talk about online study para sa mga bata, sa mga pag-aaral nila ng math, science, and English. Dahil po namin malaman kung kami ay makakatulong po, at ipanalangin niyo po ito po. At ganoon din, makikita niyo po baka po sa mga susunod pong mga buwan ay meron po rin kaming Bible study every Wednesday. Meron po doon na pwede kayong mag-join through zoom.com po, na video na makikita niyo po kami sa screen, at meron pong fellowship at in-depth study of the Word of God every Wednesday 7:30 po dyan sa Maynila. At baka mga ilangan kami ng mga Bible study leaders na po, at kinakailangan pong naming i-train sa pamagitan ng online Bible study. At ipanalangin niyo po itong mga gawaing pakinabang upang makilala natin ang Diyos at ang Kanyang mga salita. Magandang araw po sa inyong lahat, at pagpalain po kayo ng Diyos.